Makakatanggap naman ng kabuang 14 million pesos na pabuya ang mga impormante na nagbigay ng tips na humantong sa pagkakaresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at 4 pa niyang kapwa-akusado. Ayon yan kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo. Tikom naman ang bibig ng PNP official sa kinaroroonan ng mga nasabing informant para na rin anya sa obvious reason para sa kaligtasan ng mga ito. Hindi din makumpirma ni Colonel Fajardo kung ang mga informant ay nasa loob ng KOJC compound sa Davao City. Una nang inanunsyo ni Interior Secretary Ben Horabalos Jr. ang patong sa ulo ng noon ay puganting pastor na 10 milyong piso habang tig-1 milyon naman na piso para yan sa iba pang 5 kapwa-akusado ni Kibuloy. Kung matatandaan na ayon sa Philippine National Police, naaresto nga sina Kibuloy kabilang ang 4 pa nitong kasamahan na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Simanes sa loob yan ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City noong araw ng Linggo. Kaugnay niya, narito pa ang karagdagang pahayag ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo ng ating SED at ang ating PNP na papag-akalan po dahil hindi lamang po isang tao itong mga nagbigay po ng information sa atin that led to the eventual arrest nga po nitong mga taong nasabi po natin. Bagi po yan ang pahayag ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo. Samantala, nakatakda namang humarap itong si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo C. Kibuloy sa dalawang magkahiwalay na arraignment o pagbasa ng sakdal sa araw ng Biyernes, Setyembre 13 ng taong kasalukuyan. Kapwa naglabas ang Pasig City Regional Trial Court Branch 159 at Quezon City Regional Trial Court Branch 106 ng magkahiwalay na order na nag-aatas naman sa Philippine National Police na dalhin ng personal itong si Kibuloy at mga kapwa nito akusado sa korte, parehong oras at parehong araw. Sa Pasig Regional Trial Court, nasampahan na itong si Kibuloy ng qualified trafficking in person o kaya paglabag sa Republic Act 9208 o kilala bilang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Sa Quezon City Regional Trial Court, naharap naman siya sa kasong child abuse o paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang kaso ni Kibuloy mga kabombo sa Quezon City Regional Trial Court ay ang dating reklamo na inihain laban sa kanya sa Davao City Regional Trial Court, ngunit ipinalipat ng Supreme Court kasunod na rin ng apila ng Department of Justice. Ito ang unang pagkakataon na ang self-appointed Son of God ay babasahan ng sakdal sa dalawang magkahiwalay na korte kasunod na rin ng tuluyan niyang paglutang at pagkakapasakamay ng mga otoridad.